magandang umaga. Ako po si RP Lazaro ng Politikanto. Magandang umaga. Ito na naman po ang Palikerong Tapat, Babayarong Banal, Kristiyanong Manyakis, ang hindi umihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang umaga. At nakikita nyo, meron kaming bisita na naman. Bisita na naman natin ngayon. Punta 2 araw na tayong pinauunlakan ng mga haligi ng pamamahayag sa Pilipinas, ang legendary journalist na journalist and editor, Mr. Manny Bogato. Wag po. Umaga po, boss. Good morning sa lahat ng taga-subaybay nyo. At ako'y nagagalak at honored to be invited to this podcast. Maraming salamat din kasi medyo mahirap binati ni Sir binati ni Sir yung 10 taga-subaybay natin. Oo. Salamat. Happy yun. Yung isa, tulog pa pero tetext ko para gumising siya. Hindi, kasi halos 1,000, puro galit na galit yung mga digit yun. Oo nga. Actually, galit na galit yun eh. By the way, we're close to 2,000. So, medyo marami-rami na rin. Marami nagmumura sa amin eh. Tsaka yung mga nanonood na hindi nag-subscribe. Yung iba, nanonood para murahin kami. Maraming ganyan. Yung last topic namin, Sir Manny, yung one of our topics before, was yung tumitira doon sa 2025 budget. The reason na nabanggit ko yan, kasi syempre marami naniniwala na, oo nga, may blanco yung budget. Pero sabi nga namin ni Ka Dennis, punta ka lang sa DBM website, nandun naman lahat eh. Which brings me to the question, yung disinformation, mga maling paniniwala, pinapakalat, tapos wine-weaponize nila yan sa eleksyon. Kasi syempre, para mas sway mo yung tao na iboto yung mga manok mo. Ano ang take mo dito, sir? Talagang sa darating na halalan sa Mayo, talagang titindi ang bastusan, disinformation, misinformation, malinformation, no? Talagang guguluhin nila ang politika natin. Pero lahat ito parte lang ng political noise, no? Hindi naman talaga siguro babagsak o tutumba ang gobyerno natin, ano? Pero may epekto 'yan sa darating na halalan kasi ayaw nilang manalo yung mga kalaban nila, no? So, tignan natin sino ba ang nasa likod itong disinformation, itong mga maling mga pinapakalat ng balita, no? Unang-una, nabanggit mo nga yung sa budget, no? Kasi ang tingin ko diyan, yung budget na 2025 na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong December 30, ito yung parang Achilles heel ng pamahalaan. Kasi lahat ng patikos, binato na nila kay Pangulong Marcos pero hindi tumatalab eh. Etong budget, palagay ko, tingin nila, kaagat ang mga tao kasi nga, malapit sa sikmura yan eh. Lalo na yung akap, yung tupad, na mga ayuda, nandyan yan sa 2025 budget, no? Sinasabi nila na na may blanco. Siguro ang nakita nila yung working draft nung bicameral committee. Kasi alam mo, hindi naman pipinuman yan ng Pangulong Marcos kung may blanco. Kasi illegal yan, di ba? So, at marami na rin nagsabi, yung mga member mismo ng Bicam committee, no? Kasama si Risa Ontiveros, na alam naman natin na oposisyon, sinasabi niyang wala siya nakitang blanco. No? Ang nagsasabi lang naman may blanco, si Pangulong Duterte. Obvious naman na gusto lang manira ni Pangulong Duterte at sinasabi nga ni Pangulong Marcos, parte ito ng pinapalaganap na disinformation dahil ang gusto nila ma-destabilize ang ating gobyerno. At ito na nga, nag-file na ng petition sa Supreme Court si dating Executive Secretary Vic Rodriguez kasama si Congressman Isidro Umab na kine-question yung 2025 budget. Pero kung babasahin nyo yung kanilang petition,
parang wala akong nabasa doon tungkol sa mga blanco. No? Ang kini-question nila yung bakit ang DPWH ang may pinamalaking budget sa 2025. Kasi nga, medyo unconstitutional. Kasi under our constitution, dapat na ang mas malaking budget ay yung education sector. No? Na yan din naman ang punto ni dating Finance Undersecretary Cielo Magno na magkapal din ng kanyang petisyon sa darating na itong buwan na to, siguro second week ng February. So dahil may dalawa silang sabay na nag-question sa budget, nabanggit tuloy ni Pangulong Marcos na may destabilization plan laban sa ng gobyerno. Ito naman. At hindi naman siguro matindi yan kasi alam naman natin na lulusot yan, no? Hindi talaga mapatunayan na medyo unconstitutional, no? Yung napirmahang budget nung December 30. Yan ang Actually, in fact, dun sa senatorial debate, inamin ni Dick Rodriguez na yung sinasabi niyang blanco sa enrolled bill, hindi sa GAA. Oo. Ulul din ang puta. Medyo Diba? talagang naninira na lang talaga eh. Oo. Tapos puta, binanatan siya ni Luke Espiritu. Sabi siya, tangina mo. Nung ES ka, ikaw yung nagbabandera ng drug test. Ngayon puta, ngayong sumama ka kay Duterte, ikaw yung nangihingi ng drug test. Ano lang yan? Politika lang yan. Diba? Sinasabi ko, political noise. Politika lang yan. Political noise yan. Tsaka puta, actually ang pinipigil nila is lumabas yung pera. Kasi pag lumabas yung pera na yun, yung IX, yung ayuda, isipin mo ipapamudbud sa tao yun. Aba zero ang lalabas sa alternative. Yun talaga yun. Except isa lang. Sino? Si Bongo. I doubt. Kasi lakas talaga. malakas yung kanyang malasakit center eh. Kaya unang tinanggal yung malasakit center. Teka muna, if you don't mind me saying, no, di ba yung malasakit center na ginawa niya na yan, di ba panahon pa ni Pinoy yan na parang nilagay nila ng one-stop shop? Kaya lang, mas na-institutionalize yung panahon ni Duterte dahil nga kay Bongo. No? Inako niya. Inako niya. Hijack niya yung programa. Na hindi naman talaga sa kanya originally. Nandiyan na yan nung dumating siya eh. Saka alam mo, ang problema ko doon sa malasakit center, no? Dati kasi yung mga mahihirap na nangailangan ng financial needs dun sa kanilang medical, pumupunta sa PAGCOR, pumupunta sa PCSO, pumupunta sa DSWD, no? So, yan ang mga nagbibigay ng tulong. Kaya sa kanilang congressman, mga GL, no? Yung guarantee letter. Ang ginawa ni Bongo, sinentralize niya. No? Bawal ka na magpunta. Kaya ngayon, yung mga tao, magpupunta sa PCSO, sabi, wala na. Wala na. Tapos, wala na. Punta kayo ng malasakit center. Tapos, ganito pa dati yan. Bago nagkaroon malasakit center, kung hihingi ka sa PCSO, on the average, would give you 30% of your total bill. Ganun lang ba binibigay nila? Malaki binibigay. Ang PAGCOR, ganun din, 30. And the very least, tapos minsan, kung talagang maganda yung kaso mo, as much as 50-60% ibibigay nila. Okay? So, kung tatlo yung mapupuntahan mo, meron ka GL, meron ka PCS o meron ka DSWD, minsan, covered. Ang pabayad mo lang pamasahe. Okay? Kung nagkaroon ng malasakit center, lahat ng ibibigay ng PCS o PAGCOR, ibigay niyo sa malasakit center, tapos ang binibigay lang nila 10,000. Ha? Correct. Correct. 10,000 lang. Saan napunta ngayon yung the rest of the money? Aba, malaking kasama. Hindi ko alam yan. Ganun pala ang Yan ang malaking tanong doon. Kasi dati, hindi na uubos ang pondo ng PCSO at saka ng PAGCOR, nagbibigay sila as much 30-50%. Ngayon, 10,000 na lang, pinagsama-sama na sila, 10,000, ubos pa budget nila. Pagkatapos, ginagamit niya pa sa eleksyon na siya daw si Mr. Malasakit.
Eh, anong klaseng malasakit yun? Oo nga. Hindi ko na binibigay. Alam mo, hindi ko alam yan. Ganun lang pala binibigay nila. Akala ko talaga, yung bill mo kahit papano talaga mababawasan ng gusto. 10,000 lang pala binibigay nila. Oo. Ay, sus Maria Jose, paano? Oo. Kaya nga, mas lumiit eh. Mas lumiit Oo. nung nagkaroon ng malasakit center. At kaya nagreklamo yung may mga karamdaman. May mga Kaya tama lang, natanggalin yan. Oo nga. Oo. Tapos Ay, dapat nga yan mo dapat i-audit. yan? Oo. Alam mo dapat dyan, ilagay lahat ng mga agencies na yan, no? Yung PAGCOR, yung PCSO, ilagay lahat sa PhilHealth. Oo nga. Para, kasi ang PhilHealth, up to 28% lang ang kinocover niyan. So, malaki ang out of pocket ng mga mamayan, Oo. no? O dapat nga 100% na yan eh. Kung sa dami ng pondo na binibigay ng ibang ahensya, no? Kaya ba ng dapat PhilHealth yan? May ko nga ako, lalaki din naman hospital bills ko eh. Suki din naman ng ospital eh. Pero tama ka, 28% lang ang sinasagot ng ng PhilHealth. So, pero kahit HMO, hindi magbabayad pag walang pag walang hahanapan ka. Saan yung PhilHealth mo? Sabihin ng HMO, kukulitin ka pag nag-pa-out ka na. Assuming na meron Pero ka. ako pagka pinagsama-sama mo uli lahat yan sa PhilHealth, liliit uli ang matatanggap ng tao. Kasi Kasi isi-centralize eh. Mas okay na to yung ganyan diskarte, yung kanya-kanyang sponsorship. Pwede kang tumakbo sa Malacanang, hingi ka sa PMS, sa PSF. Oo. Pwede kang pumunta sa PAGCOR, pwede kang pumunta sa PCSO. PCSO, pwede kang pumunta sa DSWD, dun sa mga senador, sa sarili mong congressman. Yung sarili mong congressman, kung bibigyan ka sa 20 mil, Sayang din yun. ang DSWD, bibigyan ka ng 20 mil, 30 mil. Ang PCSO, bibigyan ka ng 30% ng bill mo. Ang PAGCOR, bibigyan ka na ng 20% siguro. Tapos kukuha ka sa, yun lang, ang dami mong lalakarin. Tapos punta ka ng Punta, may sakit ka Presidential na, Social maglalakad Fund. ka. Malay mo, bigyan ka na ng 20 mil. Puta, sa patong-patong na gano'n. Easily, kaya mong kumuha ng mga 300,000 eh. That's good may enough. pa kung ano. That's actually Alam good ko kasi enough. nung unang panahon, nung bago si Duterte, yung isang kaibigan ko na may cancer, no? Nakakakuha siya ng up to 70% eh. Wow. 80%. Oo. Pag cancer, matataas ang bigay nila. Kaya lang lalakarin mo isa-isa yon. Yes. Yung tito ko nakuha 80% eh. Kasi ang cancer niya, stomach terminal. So binigay sa kanya PCSO 80%. Pero wala ka makukuha ang cash puro guarantee letter yun. Letters lang. Oo, guarantee letter. Sulat lang. Pero the thing is, wala kang babayaran. Oo. Di ba? Ang laking gaang nun. Tapos halimbawa, kung ang LGU mo parang Makati, sagot pa nila yung the rest. Ay, di ba? Tama, pati gamot. Pati gamot, pati gamot. Sinasagot nga ng Diba, Makati yan. ang laking gaang. Kaya yung yan, isang galit na galit ako dyan. Doon sa malasakit center yun. Walang malasakit sa malasakit center. Ginawang avenue talaga yan sa Nakawan. Oo nga. Tsaka At ginawa yan sa gitna ng pandemya. Tsaka ang nangyari, nag-credit grab itong Oo, senador. nag-credit grab. Ninakawan na, Oo. nag-credit grab pa. Bang klase Oo. din no? Magaling eh. Kaya alam mo, pagka nakita mo yung poster ngayon, ang senador na yan, ang sabi, Mr. Malasakit. Di ba? Oo. Na parang pera niya yung binibigay niya doon sa mga Hindi naman eh. Hindi naman Ano yung ang pera yan problema? Pero that propelled him to number 4 sa survey. Tingin ko. Naniwala tao. Naniwala tao. Ako napansin ko, walang pumuputok na yun. Antay nyo pag nag-start yan, magpuputukan yan. Ako, tingin ko hindi man nanalo si Bongo. Parang ang hirap kasi nasa number 4 siya eh. It's just like the Utang ina, Tulfos. may lalabas. Maniwala kami lalabas. It's parang Nagsimula na lumabas eh. Alam mo yung investigation sa Quadcom, Oo. lahat yung patungo kay Bongo eh. Oh. Kaya kung tutuloy-tuloy yung Quadcom hearing, itatamaan si Bongo dyan. Oo. Nasa labas sila ngayon, di ba pinag-uusapan? The last time I heard, nanonood ako, NGCP pinag-uusapan nila eh. Pero matagal na yun, a few days ago pa yun. Pero paano si Bongo patutunguhan nun?
China po eh. Hindi lang yon kasi alam mo yung sa drug war, malaki ang Yung drug war. role ni Bongo. Anong role niya doon? Kasi parang hindi ka naman siya nakikitang nag-aano. Ako, from a mamamayan perspective, ang nakikita ko lang yung mga si Duterte palagi, kill, mga ganyan. Pero si Bongo hindi ko siya nakikita doon. Saan ba dumadaan lahat? Oo, saan dumadaan lahat? Saan ba dumadaan lahat ang order? Wala namang inutusang diretso si Duterte. Lahat dinadaan kay Bongo. Dadaan niya kay Bongo. Pati yung pondo, dumadaan kay Bongo. Oo. Kaya nga, di ba, nung napatay si General Barayuga dyan sa PCSO, sino ba nang sabi na, na nag-utos dyan para likitahin, no? Ang lumalabas parang may role din si Bongo. Wow. Kasi si GM, Garma, at that time, si Bongo ang kinausap niya para siya maupo. So, nag-report si Garma kay Bongo. Wala palang dumidiretso doon sa Batandaan. Lahat dumadaan kay Bongo. Lahat dumadaan kay Bongo. Yung mga yung magnetic lifters. Droga. Yung kila Fildon. Yung kila Fildon. Sa kila La Peña. Diba? Hindi naman sila nakakadiretso kay Duterte. Like si Fildon, payaw niya si Bongo. Lahat yan dumadaan kay Bongo. Lahat yan dadaan kay Bongo. Kaya parang pag yun ang kasi remember, kung ikaw yung amo, puta, bakit pa ako kukuha ng SAP kung ako din pala mag-uutos ng diretso? Diba? Ibibigay sa'yo, pagawa mo to. Ito, iutos mo na lang to. O ito yung pera, ikaw magbigay. Kaya siya yung conduit. May news kanina umaga lumabas sa Inquirer, mga around 5:14 in the morning, sabi nila, nagsabi si yung matanda, si Enrile, na hindi daw tamang polisiya yung drug war. And then sinabi niya na, nagbigay siya ng legal opinion niya. Sa loob-loob ko lang, ngayon na sinabi yan. Tagal na. Mahigit 30 mil na namatay, ngayon na sinabi yan. Talaga ngayon lang kayo naglabas ng definitive statement na hindi hindi tamang polisiya yan. Really? Medyo si Johnny really Johnny come lately eh. pero boss, ito tanong ko. May naririnig ka ba na banatan sa loob? Kasi katulad doon, si Saldico sinibak. Actually, ang balita ko, si Saldico sinibak yan dahil dyan sa budget sa GAA. Budget, Kasi kaya ngayon nagpuputukan. It was, kasi ang sinasabi nila is bargas yung pagkakagawa sa budget. Kumbaga masyadong, it's open to criticism. Okay. Tama ka dyan. Tapos, yung mga medyo merong tahimik na sync up na nangyayari. Hindi ba kayo natataka bakit nadidelay itong impeachment ni VP Sara? Hindi, alam ko, yung impeachment, alam ko, after ng Feeling ko nag-iipon lang ng lakas eh. Di ba ganun yun? Ang problema ng impeachment, hindi nila po pwedeng isubmit ngayon sa Senate because they don't have the numbers. Kailangan matanggal muna yung mga pro-Duterte sa Senado, bawasan nila. So, dapat muna matanggal after elections. Tolentino, si Aimee, si Bato. Sino pa ba? Si Silvio Villar. Matanggal muna yung Villar. Binilang namin yun eh. Siya mang boto ni Sara eh. Sa Senado. Pero so, babawasan muna yan. May iwan si Robin at si Alan Peter. Okay na yun. Din yun eh. Okay lang yun. Dalawa lang yun. Diba? Pero yung iba, pwede, masisipa, then she doesn't have the numbers anymore. So, ang is, parang inaantay, ang balita ko is inaantay nila after election. Pumasok yung mga alyado. Kaya hindi rin nila tinable kasi para hindi pumasok yung 1-year ban. Kaya Correct, hindi nila tinakil eh. Kasi alam mo, si Pangulong Marcos, di ba, hindi siya pabor na daw itulak ang impeachment. Daw.
Medyo nagkakabangayan sila dyan ni Speaker Romualdez. Kasi si Speaker Romualdez ang mainit sa impeachment. Kasi alam mo, gusto niyang mawala si Sara sa 2028 election. Tatakbo siya siguro. Oo. So ang nangyari, dahil ayaw ni Pangulong Marcos, ngayon si Speaker Romualdez medyo lukewarm na. No? Kaya siguro ang bagal-bagal kumilos nung impeachment process. No? Pero isa pa, may mga narinig ako sa loob ng Malacanang na ito raw si Pangulong Marcos nagalit kay Speaker, no? Kasi sinisisi ata ng mga tao sa likod ni Pangulong Marcos, Speaker, kaya bumabagsak yung rating ni Pangulong Marcos dahil sa ambisyon ni Speaker Romualdez na naman ang tao yun. 2028. So sabi nila, etong si Speaker naglalaglag kay Pangulong Marcos kaya dapat mawala to, no? So actually may mga tao dun sa loob na tinutulak si Pangulong Marcos na palitan na sa Speaker. No? Pinsan niya yun, magagawa niya ba yun? Pwede naman. Wala kayo papalit Pwede, so sino papalit mo? Oo nga. Abay, may isa pang kamag-anak yan sa Kongreso. Sino? Anak niya? Abay, Hindi, si Barba. Congressman Barba. si Antonio Toby Marcos Chanco. Barba. Toby Chanco kamag-anak niya? Na botas? Kamag-anak yan. Kasi yung asawa ni Toby Chanco, pamangkin ni Imelda. Malayo yun. Medyo malayo. Hindi, kapag di pinsan ng presidente ang asawa. Parang ganon, di ba? Oo, pero ang loyalty niyan, siyempre, pwedeng kay Marcos na rin. Diba? Pero may mas malapit. Antonio Marcos Barba. Sino yun? Meron, pero Antonio Marcos Barba. bata First yan cousin. Pero first cousin. Oo, pero mas bata yan. Tsaka hindi Tsaka ganun Marcos. experience. Hindi tulad ni Toby Chanco na matagal na sa politika. Alam mo nang patakbuhin ng mga Kongreso. Panahon pa ni Binay, nandyan na yan. Doon ko siya lang nakita, panahon ni Binay Oo. Tsaka bata ni Bina yan. Oo. Aral kay Jejo Marbina yan. Oo. So magaling yan. Aral na aral kay Binay. Oo. Abogado ba si Toby Chanco? Abogado ata. Si Speaker ba abogado rin? Yes. Si Speaker, hindi ata. Parang hindi. Hindi ba? Parang hindi. Ang alam ko sa Columbia University graduate. Hindi. Sa abroad yan So hindi yan abogado. Kung si Toby Chanco din. Toby Chanco is actually he's very seasoned. Tsaka tagal nawala siya. Nasaan na siya ngayon? Congressman. Tahimik. Nandun siguro sa distrito niya. Oo. Akala ko sasabihin mo may mas malapit yung anak. Congressman din yung anak Ay, hindi. Masyadong bata. magaspang. Masyadong magaspang pag Bagay nangyari. masyadong totoy. Hindi Hindi. pa panahon Masyadong pahinog. magaspang. Magaspang ba? It looks bad. But it does. Ikaw na Anak presidente. Oo. Speaker of the House, anak mo. Anak mo, oo. Sa Hindi mo bagay. Question, Sir Manny. Yung, anong tingin mo sa mga tulpo na nasa number 1? May pag-asa ba yung bumaba? Alam mo, binabato na sila ngayon, di ba? Ayun, mag-umpisa na, Si Erwin Tulfo, binabanata sa kanyang citizenship. Oo. At yung si Rapi, yung anak, yung sa gumamit nahuli doon sa bus lane, di ba? Oo. So, medyo mataas-taas na yung negative campaigning dyan sa mga Tulfo. Pero sa tingin ko, etong si Erwin, medyo 1 in 2 pa rin yan sa lalabas sa 2022. 1 in 2. Si Ben Tulfo, maaaring bumaba yan sa 8 o 9, no? Pero pasok. Pero pasok, oo. Ang talaga nanganganib na mawala, si Ate Amy, no? Si ate pa talaga mawawala. Kasi si ang Amy problema tanggal. na naman kasi dalawang ilog Oo nga. Diba? Oo nga, oo. Maraming nagalit sa kanya dun sa yung sinabi ni Sara na uhukayin ko yung tatay mo tatapo ko sa West Philippines, hindi niya inalman. Oo. Diba? So, nagalit sa kanya loyalista, hindi naman siya pinagkakatiwalaan ng mga DDS. Correct. So, nawalan siya ng botante. Oo nga. Pero tingin ko kay Erwin, tama yan.
mga 1, 2, at worst, number 3. Oo. Pero hindi mapoproklama. Bakit? DQ. Hindi siya Filipino, hindi siya natural born Filipino. At saka may fraud eh. Oo, may Diba? fraud. Oo. Isa pa, convicted sa libel yan. Oo. Convicted pala siya? Convicted yan. Teka, oo. pag convicted ba, hindi ka na pwedeng tumakbo? Hindi. Diba, Kasi may ang part of libel is Criminal. moral turpitude, no? Oh, Under our law, pagka may kaso ka ng moral turpitude, you are disqualified from holding public office. Bakit si Robin Padilla? Convicted? criminal siya. Hindi, binigyan siya ng executive clemency. Oh, may clemency. Oo. In fact, under Philippine law, pag nasintensyahan ka, Oh. wala ka ng political rights. You cannot even vote. Beto Hindi, pagka napardon, pwede. Parang sa Pag ERA. na-pardon, si Oo. Erap. Katulad ni Erwin, hindi naman na-pardon yan eh. So, Hindi technically, na-pardon, dapat correct. Hindi siya Oo. po pwedeng bumoto. Hindi siya Moral pwedeng bumoto, turpitude. hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi ko alam bakit naupong congressman eh. Oo nga, Oo nga. bigla Walang- nila walang naging ng walang nakasilip. CIS yan eh. Out of the blue, biglang from underneath everybody's nose. Bigla siya Walang naging congressman. Di ba hindi nga Kasi, tinanggap sa ano yan? Hindi nga tinanggap na DSWD dahil may... Oo, hindi siya natuloy hindi siya na-confirm. Oo. Na-confirm. Because of that Oo. issue. Diba? Citizenship. Ang CIS dati si Eric Yap. Oh, ba't nawala si Eric Yap? Oo. Siyempre, Duterte, putang ina, best friend ka ni Pulong eh. Oo nga, best friend niya Mainit ni Pulong. yun. Di puta, umalis na muna. Nanahimik na. Best Kesa kasama sa makulong. Yun ang magaling. Himas Rehas. Ano siya? Magaling sa magaling umiwas. Oo. Syempre, kaysa maano ka pero kasi, ako sabi lang ni Ellen din kahapon, sabi niya nakakatakot maging presidente si Tulfo. Actually, totoo ako, ninenervous din ako dyan eh. Natatakot ako maging presidente yan, sa totoo lang. I doubt. I really doubt. No, but nakita niyo ba yung ginagawa ng anak? Yung vlog ng anak ni Maricel? Pumupunta sila sa iba't ibang probinsya promoting, bakit ACT-CIS ang paborito mong party list? Kasi tumutulong sa, nakita niya yan, napapanood niyo ba yun? Tapos sabi niya, basta ang ginagawa nila, kukuha sila ng mga tao sa probinsya, dadalhin nila sa Pure Gold, tapos pahahakutin nila ng grocery for 30 seconds. Nasa nakikita mo, kinukuha ng mga tao, bigas, sardinas, puro mga ganon. Uy, malakas sa malakas sa tao yan. Sa totoo lang. Pero ang ACT-CIS dati, di ba, number 1 yan, no? Oo. Nakaraang lalang. Oo. Ngayon, bumabagsak na. Kasi ang number 1 ngayon, yung 4-piece. Ha? Oo. At ang May number 2, party list Duterte Youth Group. May party list pala na 4-piece? Oo, meron. Number 1 yan. Putang ina. Okay. Teka, ma-google nga. Hindi ko nakikita yan kasi nakikita ko lang palagi yung mga One Rider. Yun yung mga maraming poster eh. Pero yung Duterte Youth Group, hindi naman nanalo. Meron ba silang party Number list? 2. Oh! Ngayon, Duterte hindi Youth naman. Group. Ngayong election, hindi naman nanalo yan. Malakas Mabigat ang kalaban niya mga yan. Hindi magpapaupo ng pro-China ngayon. Pero alam mo, yung mga malakas na party list ngayon, no? yung 4-piece, yung tupad. Tupad. Diyos ko dahil. Tupad. Tungkol sa mga pamimigay ng pera. Oo. Puro ayuda eh. Puro ayuda. Ayuda. Puro ayuda. Oo. Ano akala nila pag nanalo party list yun, lahat sila magkakaayuda? Ayun siguro ang paniniwala nila. Another disinformation. Another malinformation. Ako bala ko mag-tayo ng party list eh. KKK. Ano yun? Kanya-kanyang kabig. Saka isa pang malakas na party list, yung senior citizen. Malakas talaga yan. Senior Kasi yan. discount naman yun. Oo, totoo yan. Libre sini sa Makati, tsaka discount, tsaka may pera, tsaka grocery. Oo. Oo, yung, Yun ang realidad natin eh. Puro ayudang umaasa ang mga mamamayan natin ngayon. Oo. Ay, gano'ng kahirap ang buhay. Mahirap pa. Mahal ang ulam. Sa totoo lang, mahal ang bigas.
Meron daw tayong food emergency eh. Sa food security emergency, sa lablab ko lang. Ba't ngayon nyo lang dineklara? Matagal na. Matagal na tayong walang farmer. Matagal na tayong walang bigas. Ang supply ng bigas mauubos by March. Ang munggo mauubos by May. Kaya lang yung munggo daw makain. Walang pumasok na, walang pumasok na import. Ano ba yung mga mauubos na? Kaya nagmamadali ang processing ngayon, ang importation. Because we really do not have, ang problema natin sa pabayaan talaga ang agriculture sector. Pumasok tayo sa WTO. Ang problema natin sa agriculture, lagi pa tayo binabagyo. Oo. Actually, merong technology sa India ngayon. Ang ginagawa nila, hindi na sila ganun ka-affected ng bagyo, yung pagtatanim nila ng bigas. Ang pagtatanim nila ng bigas, tuyo. Para pag dumating yung bagyo, saka sinisip-sip ng lupa yung bagyo. Parang nalaman ko yun 5 years ago eh. Diba tayo pag nagtanim ng bigas, yung kumpul-kumpul na magkakasamang itinutugtog? Sila sa India ngayon, pa isa-isang stock. Pero ang lupa, tuyo. Waiting for the typhoon season. Sakto, pagdating ng typhoon season, tuyo yung lupa, sinisip-sip niya yung tubig. Dahil yung bigas mo, solo, hindi siya nahihirapan. Kumbaga, nagsusway siya sa hangin. So, it survives better. Tapos ang yield ng per hectare nila is 60% higher than what used to be harvested. Yung harvest nila noon mas mataas na kaysa sa harvest ng Pilipinas. You add 60% to that. Pero ako naman, I was thinking, bakit hindi nabibigyan ng pansin sa Pilipinas yung krisis natin sa pagkain? Bakit puro sila ayuda? Bakit walang, how come sige, nagsasabi naman ng gobyerno na magdedeklara kami ng pero kasi ang tingin ng tao is magkaroon lang ng 20 pesos sa kilong bigas, okay na kami. Because it's not politically expedient. Diba? Malabo yung 20 pesos. Malabo yan, diba? Yung nangyayari yan. Isipin mo, kung aayusin mo talaga yung food security, meron ba makakaintindi na botante? Actually, yun yung meron problema. Meron bang boboto sa'yo? Kaya nga sana, on wala. the side... Because it's not politically expedient. Mas expedient yung bigyan lang kita ng pagkain. Mabuti na yan, magutom ka uli bukas para bibigyan kita uli para iboboto. Oo nga eh. Kaya nga parang, from the, Sir Manny, from the side of media, ikaw sa experience mo, ano yung pinaka walang hiya in terms of disinformation? What's the worst that you've seen? Marami yan, Unang-una, yung disinformation galing sa China, Galing sa China? Oo, na pinapalabas, kanila yung West Philippine Sea. Oo, talagang... outright lie talaga. Pati mga social media influencer natin, ng mga Pilipino, kinagat yan. Oo. So talagang malakas talaga ang foreign influence operation ng China sa ating bansa. Kasama dyan, kung titignan nyo yung propaganda ng Duterte Group, suportado yan ng mga Chino, Kasi nakikinabang sila nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? So gusto nilang bumalik si Pangulong Duterte o si Sara Duterte sa poder para mag-enjoy uli sila ng kanilang tinatamasa ng panahon ni Duterte, So, yan po ang dapat nating binabantayan ngayon, Kasi sinisira po niyan at nilalaso ng isipan ng mga mamayang Pilipino para kampihan ang tiwaling mga politiko na suportado ni dating Pangulong Duterte at suportado rin ang China sa kanilang pang-aagaw sa teritoryo dyan sa West Philippine Sea. So yan po nakita kong mas delikado na nangyayari sa ating bansa. Kasi medyo subtle yung
disinformation na ginagawa ng Chino, no? Ng China sa ating bayan. Mas nakakatakot po na malason ang isipan ng ating mga mamayan. Oo. Pero may nagsabi naman din, sabi nung isang chismis na yun daw mga katulad nila Tariela, tsaka daw nila Justice Carpio, ano daw, chismis lang to mga binabayaran daw ng Amerikano para hilahurin ang damdamin ng tao. Hindi mo rin daw mapagkatiwalaan at may nagsabi, traidor din daw sila sa bayan. Anong tingin mo dyan, sir? Totoo ba yan? Alam mo, sila Commodore Tariela at si dating former Supreme Court Associate Justice Tony Carpio, yan po ang mga totoong maka-Pilipino. Hindi naman po sila maka-Amerikano. At lalong-lalong hindi maka-Chino. No? Oo, Talagang talaga. pro-Pilipino po yan. Kasi ang naglalaban po nila, ang karapatan ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. No? Kasi nga naman, kung yung barko ng Chino na Coast Guard, lumalapit na sa ating Sambales. baybayin. Oo. Paano naman yung mga ating fishermen na natakot lumayag sa karagatan kung nakikita yung malaking barko ng Chino? Oo. At pinaalis. So, Pinapaalis nila. Pinalalayas. Oo. Hindi makapangisda. Oo. Hindi makapangisda. So, pangkabuhayan po, tinatamaan dyan. Totoo yan. Totoo yan. Mahirap talaga. Yung mga yamang dagat natin na nabibili nyo sa palengke, karamihan pa na dyan, galing China. Pero ang isda, sa atin Sa atin hinuli. galing. Pilipinas. Putang. Oh, Ninanakaw sa dagat natin, binebenta ulit sa atin. Galing Oo. Sus Maria Josep. Ang Para galing tayo ginigisa sa sariling mantika. Malamang, oo. Yan ba ma-attribute mo yan sa nakaraang administrasyon kung bakit na-embolden sila ng gusto? yes. Yes, kasi pinayagan ni Pangulong Duterte yan Pinaalis ni Duterte ang Philippine Navy patrol. Pinatigil niya. Yan siya tried doon sa bayan niyang putang inang yan. Ayaw nga niya ng joint patrol Ayaw niya. Oo. Ayaw niya, no? Americans, no? Pinigilan niya yung ating Navy na huwag kayong makapag-alyansa dyan sa US, no? So talagang lumakas ang loob ng mga Chino. Buti na lang. Isipin mo, yung mga insect talagang mananakot. Nananakot. Na ngayon, kung sila Tariela at saka sila Carpio pumapalag, siguro hindi sila papalag kung walang nananakot. Totoo naman. Meron Kung walang ginagawang masama. Wala naman masasalita. Totoo yan. Kahit paano, somebody will always speak out Kahit paano, pag mali-mali talaga Pero Sir Manny, paano natin sasabihin sa mga tao na, kung may message ka, no, na how can you tell people na, mag-ano kayo, manuri naman kayo, kasi medyo paulit-ulit din kami magsasabi na, suriin nyo naman yung balita, tapos alam mo, dinesimate ni Duterte ang traditional media. I have friends to this day, mga tapos ng kolehiyo yan, nasasabihin nila na, di ba bias naman ABS-CBN? Sabi ko, ano ba yan? Lumang tugtugin na yan. Ang traditional media, sabi ko, may obligasyon niya na magsabi ng totoo. Hindi. Bias daw Yung ganong message sa talagang, ang lakas, hindi talaga siya matanggal na umapekto sa tao na huwag kayo maniwala sa journalist kasi sinungaling sila. Ano ba yun? How can we tell people na hindi ganon ang sitwasyon at hindi tama yung sinabi ni Duterte na ganon? Alam mo, malaki talaga yung Duterte effect sa ating media, no? Kasi alam mo, ito by nature, no, ang mga Pilipino, tayo mga tao, naniniwala sa persons of authority, no? So, during the last administration, sino ba ang nasa poder? Sino ba ang authority? Siyempre si Duterte. Pangulong Duterte. Nagkaroon pa ng pandemya. Nagkaroon ng pandemya, naging one-way street ang communication, no? Pati sa media. Isa na lang pinapakinggan natin. Linggo-linggo, naupuya tayo kay Duterte, no? Na wala naman sinasabing maganda. Oo nga. At puro katantaduhan lang sinasabi sa ere. Linggo-linggo yan, naupuya tayo, no? So,
ang tao, nabilog na ang ulo masyado ni Pangulo Duterte. Kaya nga, ang trust rating ng Philippine media, no? Base sa survey na ginawa ng Reuters Institute for the last 4 years, no? 27 to 37% ang trust rating. Napakababa po niyan kasi ang global average po is 44%, no? So wala pa tayo sa global average, no? Kaya talagang lugmok na lugmok po ang traditional media natin. Wala na halos nagbabasa ng dyaryo. Puro social media, puro Facebook. Wala na halos nanonood ng television news sa newscast. Ano bang pinapanood ng mga tao? Kung hindi Netflix, YouTube. No? TikTok. No? TikTok, Facebook Live. Na puro namang kalokohan ang nakikita natin dyan, no? Na puro AI. Ito pa. Dumating pa yung DeepSeek ng China. Ng China. Na ang ilalabas na pagtanong ka dyan, puro propaganda. No? So, ako natatakot sa ating mga kabataan. No? Yung mga kabataan natin, nag-research, nagmagawa ng paper, kung ano. Pag nagtanong sa DeepSeek niyan, ang nasagot niyan, yung propaganda ng Chino. So, ano mangyayari? Magkakaloko-loko itong bansang ito pagka naniwala tayo sa propaganda ng China. China is really the enemy. Basically, ganun na Ako, I've always thought of it that way. Wala. Correct, tama ka dyan. No, China is the enemy. China's the enemy, the biggest enemy. Sila yung naghihila ng puppet strings. Wala, ninanakawan kasi tayo Wala na ba sila natural resources? Ang China? Hindi nila exploit nila, isda nila, mga mining nila. Bakit sila nandito? Actually, dapat nga gumawa ng batas. Hunting season, libre pumatay ng insect. Alam nyo kasi ang China may 1 bilyong mamayan, no? So talagang kailangan lang resources. Kailangan nilang pagkain, ang isda. So saan na kinukuha yan? Sa ibang lugar na pwede silang pagkunan, no? Pwede sila kumuha sa kanila. Wala ba silang farms? Vietnam. Vietnam, Cambodia, Laos, yan ang mga in-exploit nila. Yan. Yung mga fishing fleet yan ng China, maabot pa sa South America Talaga? Oo. Wow. Yung mga trawlers na malalaki na nakakarating na South America yun. Maabot sa South America, sa South Pacific, pati sa Africa, maabot mga yan. Legal ba yan? Well, totoo yan. May mga project sila sa Africa. Ang sabi ng isang public official na kilala natin pareho, tayo na lang doon, hindi nakikinabang sa tawag ito, sa market na China. Tayo daw hindi nakikinabang, lahat doon ng tao sa Southeast Asia nakikinabang. Tayo na lang daw hindi. Sabi ko, okay, so kailangan ba natin? Siguro kung lubayan nila tayo, baka makinabang tayo. Pero putang ina nila. Alam mo, ang problema sa China, medyo substandard pa yung mga produkto nila, no? Oo nga. Ikumpara mo sa, kunwari, sa Korea, sa Japan, no? Sa Amerika, sa Europe. Medyo, kasi, ngayon pa lang talaga umaangat ang kalidad ng China. Kasi nga, napipilitan silang pagandahin dahil sa ginagawang embargo at economic sanction na ginagawa ng Amerika, no? Panahon ni Biden at ngayon sa panahon ni Trump. Talagang napipilitan yung China. Ano ang relationship paano nagbago ang relationship ng US tsaka ng China? Kasi natatandaan ko si Trump nung nanalo, inimbita niya si Xi Jinping sa inaugural niya. Normally daw, hindi naman daw iniimbita ang mga presidente kasi nandiyan ang ambassadors Pero this time daw, he invited Xi Jinping to his inaugural. Who did not go? Kasi vice president ang pinadala niya. Siguro may sakit. Totoo ba yung chismis na yun? Hindi naman kasi palagay ko yung protocol hindi talaga nagpapadala yung presidente yung presidente kapadala lang ng representative sa inauguration. Oo. So, alam mo, sa isang banda,
kung kinagat ni Xi Jinping yung imbitasyon Invitation na ni yun. Trump, Oo. magandang optics yun. Oo nga. No? Magandang optics na nagkakasundo yung dalawang leader, no? Oo. Si Trump at si Xi Jinping. Pero kasi, maski na akala mo, may imbitasyon si Trump, ngayon pa lang, naglalagay siya ng taripa na 25%. So, sa mga exports ng China. So, malaking malaking dagok sa ekonomiya ng China, no? Naisip ko kasi, tulad na ng sinabi ng isang public official na kilala natin pareho, pag one solution daw to the China problem, sabi niya, is for the US and China to get along para di daw tayo abalahin ng China. What do you think? Totoo ba yun? Possible ba yun? Hindi siguro kasi Hindi. iba yung economic at security interest ng China, no? Of course, may sariling interest din yung Amerika. Siyempre. No? Pero ang China kasi, ang tingin ko lang ang gusto nila ay magkaroon ng buffer zone dito sa ating region, no? Kaya tinayo yung mga artificial island na yan dahil sa first island chain, gusto nilang i-push out yung Amerika at ibang bansa na aliado nito malayo sa pangpang ng China. Kung Chinese ako, I would think the same. Kaya lang dito sa Pilipinas, ang daming EDCA sites eh. And then EDCA site is technically a US base eh. Yes, pero ang China ay galit dito sa dineploy ng Amerika na MRC. Typhoon missile. Yung Typhoon, Ang sabi nila, nung una daw pala na nilabas yan, wala naman daw palang bala. Meron. Meron? Meron yan. Sabi nila walang bala daw eh. Totoo pala, totoo meron. Hindi lang pinaputok. Siyempre, kasi pag pinaputok mo, syempre may lalandingan yan. Siyempre, oo. Malakas ba yung typhoon? It's nakakabahala. Pag yan ba tinira talaga in one of the islands, sabog ba talaga sila? Malakas yan kasi malayo ang range. No? Aabot yan sa Guangdong eh. Ba? Parang international flight, ano? Oo, aabot yan doon. Tsaka ang hirap pigilan yan kasi mabilis. Tsaka yan yung nag-i-skim sa dagat na ang hirap mong pigilan. Highly advanced pala yan. Kala ko parang oo. Scud missile kasi ang tingin ko doon sa truck eh. Nakita ko sa picture. Parang Scud missile ng Iraq ang tingin ko doon eh. Hindi, yung niya, vertical launch kasi yan. Vertical launch. Okay. Kasi ang pinanggulingan niyan sa US Navy, yung mga barko at submarino na nagpapaputok nung Tomahawk missile, no? Na alam mo, kung nanood ka nung Gulf War, no? Oo. War on Terror, no? Tinira yung Afghanistan sa Iraq. Oo. Mga barko na gamit-gamit Tomahawk missile. Nanood din ako ng napanood ko rin yung Top Gun Maverick. Tomahawk missile din ang ginamit nila doon. So, yan. Pero ito kasing Typhoon missile, mas makabago dahil na-develop lang to noong 2023. No? So, kung tutuusin, untested pa siya. Hindi pa nagamit sa gera. No? So it goes hindi far. Hindi ko alam bakit natatakot ang China. Baka siguro akala nila baka sila gawing testing ground, takot din sila. Pag ang isang typhoon, kasi pag ang isang typhoon missile ba, tinira mo, tinutok mo dun sa one of their artificial islands, decimated ba? Siguro, laki. Oo, correct. Malaki, hindi katulad ng ibang missiles na mga nasa kakabit sa ilalim ng aeroplano, iba eh. Ito talaga. Yung sa aeroplano, mga tactical missile lang yun. Maliliit lang. Ito medium range capability, no? Pero mas matindi pa yung tinatawag na intercontinental ballistic missile. Which is bawal na ngayon. Kasi yan talagang long range yan, galing sa Amerika mainland, aabot ng Russia at China. Wow, interesting. Anyway, Sir Manny, medyo natatapos na ating oras. Maraming salamat sa pagpapaunlak at nawala na yung video ng dalawa ni Dennis.
Maraming salamat, Ayun, Salamat bumalik din. ka. Sir Manny. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Nahuli din kita. Before you went to Salamat Thailand, din. Oo. inabala na kita noon eh. Anytime. Ba't wala ako? Oo nga, nawala ka. Oo nga. Maraming salamat, Sir Manny. Salamat din, Dennis at RT. Sa inyo. Maraming salamat din ho Mabuhay sa kayo. maraming salamat din sa mga nakikinig. Ako po si RP Lazaro ng Pulicanto. Maraming salamat po. Ako po si Ka Dennis Reyes, ang komentaristang kupal na ngayon ay nawawala sa inyong screen. Maraming salamat. Sir Manny, wag ho sana kayong magsasawa sa amin. Sige po, salamat po. Samahan niyo sana kami ulit Sa next time. eleksyon. Abala sa eleksyon. Maraming salamat, sir. Thank you ha. Papatayin ko lang yung recording pero okay pa. Thank you. Thank you.